Miss Raisa May Dizon, ganito ang naging epekto kay Mr. Bimby Aquino Yap, no, habang siya'y nasa barangay. So yun po yung ilan sa kapansin-pansin dito po kay Mr. Bimby habang sila ay magkahiwalay ng place. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. Bago tayo magpatuloy, let's watch this video clip. Miss Raisa! Yati po mga Raisa, hindi sayang talaga kasi nandito na ako. Ate po muna siya doon. Ate po muna siya doon. Ayan sa mga videos na napanood po ninyo or video clips dito, ito po yung nagpapatunay kung paano yung energy nitong si Bimby at nakasama niya ito pong si Miss Raisa habang yung isa naman isang tagpo sa Itbulaga habang wala si Raisa sa tabi ni Bim, no? Yung init at dulot ng trabaho nga, sabi nga dito, from 1 p.m. to 1:14 p.m. mainit as in paypay to the max, uri ng init sa barangay ngayong araw. Naka-shades ang paningin ko pero ramdam ko pa rin yung singaw ng semento habang nakahawak siya sa mic. Standard sugod bahay day, sigawan ng mga kapitbahay, tawa ron, hirit dito si Kuya Jose at si Paulo at walang tigil na pagpapatawa habang nagsisetup ng camera crew para sa next winner. Napatingin ako sa maliit na portable monitor sa tabi ng director. Naka-split screen kami sa studio, tiningnan ko si Bim. So, ganito yung perspektibo ni Miss Raisa Mayla. Ano nangyari ron? Bulong nito sa kanyang sarili. Nakatayo lang sa gilid na tahimik, hawang ang mic, pero medyo nakatungo. Kilala ko si Bim kapag hyper yan. Ramdam mo kahit malayo. Pero ngayong araw, para siyang hindi pa nakapagtimpla ng kape, na para siyang nawawala sa sarili o medyo bagot. Naisip ko, mainit din kaya sa studio o napagalitan to. Pero deep inside, napangiti ako ng konti kasi honestly, nasanay rin ako sa katabi ko o kausap siya kapag pumasok sa studio, kapag nasa barangay ako. Parang may kulang din naka-vibes, diba? Maaaring ito yung ilan sa mga saloobin or point of view nitong si Miss Raisa May habang siya'y nasa barangay. Kasi, parang ang tingin ko po, yan po yung strategy sana ng Itbulaga. Kung kaya lang sana ni Bim na makisabay, na habang nasa barangay si Raisa, kinukulit niya on screen. Doon nagsimula kasi ang Aldab, diba? Yung sa Aldab kasi parang split screen sila. Dahil po mabilis mag-isip ito pong si Miss Maine Mendoza, agad po siyang nakakuha ng atensyon mula sa publiko para sa kanya lang tambalan ni Alden Richards. Si Alden during that time, ganun din, mabilis din siya mag-isip. So, itong pong si Bimby kasi medyo mahiyain pa siya, hindi pa siya ganun ka-all out. Parang mas lumalakas yung loob niya pagkasama niya si Raisa. So, ito na yung maybe moment. Biglang nagsalita si Bossing Vic mula sa studio nang batiin ito mga tagahanga ng maybe. So, narinig yung sa earpiece ko, sabay paalala ng floor director ng barangay kay Raisa, nakaway ka, nakapokus camera sa'yo. Natawa ko agad. Si Bossing talaga kahit hindi nakalimot mang asar, inarap ko yung camera, tatlo na nakatutok sa akin, nag-wave ako at binigay ko yung signature smile ko. Pero, bago pa bumalik sa chikahan sa winner, sumulyap ulit si Raisa sa portable monitor sa baba para tignan ang reaksyon nila sa studio. And girl, nakita ko mula sa pagiging tila low battery or emo, napanood natin kung paanong biglang umangat ang ulo ni Bim. Yung mga mata niyang medyo malamlam kahit kanina biglang nag-sparkle, bumuka yung labi niya sa isang napakalaking ngiti. Ngunit ngiting sinusubukan niyang pigilan pero lumabas pa rin kasi hindi niya makontrol. O yun yung mga nakita ko sa kanya. So ano nga ba yung totoong naramdaman ni Raisa, the inner monologue, para sa nagtatanong kung anong pumasok sa isip ko nung nang sandaling yon. Caught on camera si Bim. Naisip ko agad, huli ka pero hindi ka kulong. Alam kong libo-libong taong nakatutok sa TV at Facebook Live at sigurado ako nakita rin ng netizen yung shift ng energy niya. Napakabilis ang pagbabago mula 0% to 100% real quick. Yung comfort and appreciation hindi maikakaila na nakakataba ng puso sa industriya na ito na napakabilis na ikot ng tao at ng mga trabaho. Nakakatuwa na may isang taong tulad ni Bim na nakikita ang happy feel o nararamdaman ang saya kapag nababanggit ang pangalan mo o kapag nakikita ka sa screen, 'di ba? Si Bimby naman kasi napaka-genuine na tao. Kung ano yung nararamdaman niya, lumalabas talaga sa mukha. Sa mukha niya walang kaplastikan, walang pretensions. Nung nakita kong bumalik na yung sigla nitong si Bim, naka-focus siya sa camera, nag-isip siya, ang sweet din talaga ng taon to kahit kailan.
And of course, syempre, si Bim is fighting the shyness, yung kuryente moment. Syempre, kahit sanay tayo sa camera, sanay na sila sa camera. Simula nung bata pa sila, naramdaman nila na may konting kuryente o panginginig ng pisngi. Nakakayaring kaya kapag tinutoksa kayo sa harapan ng buong bansa. Pero bilang profesional, idinaan na lang ng tawa at patuloy na pag-asikaso sa barangay residents para hindi talaga medyo mag-blush din siya ng kaunti, 'di ba? So, akala natin, Bim, nakita kita sa monitor. So, nakita natin siya sa monitor, akala natin na hindi natin siya napansin. Pero wag kang magsa-sad boy dyan sa studio kasi babalik din naman si Raisa may bukas, no? At nagpasalamat din siya sa laging pagsuporta at pagiging magandang energy sa trabaho. At sa lahat ng mga maybe shippers na nag-viral na naman ngayong araw, kalmahan nyo lang po, babawi daw sila sa studio paglipas ng barangay duty. So, dahil po dito is marami pong mga netizen ang nakamiss ngayon sa presensya kasi sanay tayo na magkasama silang dalawa at parang this is gonna be the first time na magkahiwalay sila split screen. At ito na po yung ika-4 na araw na straight si Bimbi po ay napapanood sa Itbulaga. This is gonna be the parang manifestation na talagang araw-araw na natin silang mapapanood. Lalo na't ngayon meron pong kinaharap, no, na malaki pong problema ang kanilang katunggali na noon time program. Kung hindi nyo po nababalitaan, si Vice Ganda po at ang production at producer ng nasabing noon time program ay pinadala ng sumon, no, nito pong MTRCB chair na si Lala Soto. At dahil po sa isang segment kung saan parang nagpapakita daw ng racism and at the same time, hindi rin nila nagustuhan yung isang segment na parang nakahiga si Vice Ganda habang siya po ay parang tinutuluan ng lugaw. So medyo marami pong mga netizen at mga nakapanood no na hindi masyadong nagustuhan yung kanilang napanood, 'di ba? Kaya talagang masasabi mong ang Eat Bulaga is pampamilya siya, recommendable talaga siya sa lahat. Hindi lang siya for specific gender, 'di ba? Hindi lang for specific gender na sila lang yung bida dun sa nasabing show. Ang Eat Bulaga po is for family. Kumbaga parang lahat po, it comprises your anak, lahat ng miyembro ng pamilya mo, pwede mo silang panoorin. Nag-i-enjoy ka pero hindi ka para mga nakit ng ibang tao, 'di ba? Ganun yung peg nila. Tapos sa dagdagan pa ng maybe syndrome, kumbaga maybe fan craze, 'di ba? Kaya naman sa ngayon ay medyo lang tayo, taste lang tayo kasi magkikita rin naman sila bukas. Tapos bukas naman si Bimbi naman sa barangay, ano. Tingnan natin kung anong gagawin po ng Eat Bulaga. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.